Cebu at Davao at Naga, pakinggan mabuti po ang bawat kandidato. Meron po kayong 5 segundo para sabihin kung kayo po'y naniniwala o hindi naniniwala sa kanilang mga katutunan. Ang number 1 at number 2 sa mga surveys ang unang maghaharap. Senator Rojas, kayo po'y maaaring magtanong ngayon kay Binibining Ligarda. You have 30 seconds for your question. Senadora, matagal na po kayong nasa public eye, 20 taon bilang broadcaster, tumakbo bilang senador, tumakbo bilang vice-presidente, tumakbo bilang senador muli. At kilala na po kayo sa ating buong bansa. Sa halalang ito, yung inyong pagtangkilik sa environment ang siyang pinakasentro ng inyong programa. Bakit po ito ang sentro samantala ang Pilipinas ay less than 1% ng problema sa kabuuan ng climate change? Senator Rojas, siguro po ay hindi niyo napag-alaman na ang Pilipinas ay isa sa 10 pinaka-vulnerable o delikadong lugar na tirhan sa buong mundo dahil tayo ay coastal o kabunduhan. Pangalawa po, ang ating paghahanda ay halos alang-ala dahil sa ating kahirapan, dahil sa pagwalang-wala bahala ng ating pamahalaan, sa hindi bibigyan ng pondo at sa ating hindi pagtunghay sa ating mga batas ng kalikasan, nakahain na hindi lang sinusunod. So nakita natin sa panahon ng Frank, sa ating sanay, ikaw yung taga-kapit, ako yung taga-antikip, ang daming namatay, nabuwento ng buhay. Sa panahon ng Ondoy and Peteng, hanggang mga middle class ay nasaktan, namatayan, nawala ng buhay. Importante, ito ay nakakabit sa sikmura. Sa panahon ngayon ng El Nino, 8.8 billion pesos na ang nawala sa agrikultura at milyon-milyong pamilya na ang nagugutom. Ang kailangan gawin ng pamahalaan ay i-rehabilitate ang ating mga irrigation facilities. Kailangan bigyan ng cash transfers ang ating nabihirap na magsasaka. Kailangan bigyan natin ng MSA rights na libre ang pinakamahirap na pamilyang Pilipino na walang aani ngayong Marso at walang pang-matrikulo ngayong Hunyo. Ang issue ng environment at climate change ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mahirap na bansa sa ating mundo. At yan ay nakakabit sa sikmura at sa bituka. Sabi na tuhod-tuhod kaya ginahambal mo nga taga-Ilonggo ka magalit, taga-Iloilo, Panay Island. So, sabi na tuhod-tuhod, kahambal ka mambala sa Tadlong, Ilonggo, kung sa sila kapamahagi, sa mo nga kung naman, ining climate change, nga hindi makita ang problema. Minatuod ang epekto ara sa aton. Pero nanugid man ang mahimo naton para maisan o ma-menos ang climate change o contribution sa Pilipinas. Pinagmamalaki ko ang aking lola ay nagpanda ng ticket. Ako'y pinalaki sa Malabon, Rizal. Ako'y pinalagaan na masipang na Ilocanan sa Paway, Ilocos Norte. Ang aking ama ay taga San Pablo, Laguna. Ako'y honorary Muslim princess ng Mindanao. Ngayon, ang climate change ay napakahalaga. Ito ba ay gagawin na sentro ng ating pamahalaan ngayon sa pagpasa ng climate change at nasalamat, tinulungan mo naman kung hindi ang mahalagang issue ngayon. Ang ating mga magsasaka na nagkakaroon ng red tide, ang ating mga mangingisda nagkakaroon ng red tide sa iba't ibang lugar, yung fish kill na nangyari noong isang linggo, na halos nakalutang na ang mga pagkain doon. Yan ay issue ngayon at nakakabit sa sikmura. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, Senator Loren, you may ask Senator Mar. It's your turn now. Senator Mar Rojas, personalan, ngunit tinatanong lang ng ibang mga tao, bakit po parang ang inyong alyansa po ay paiba-iba? Nasabi nila, walang paninindigan. Kayo po ay naging DTI Secretary ni Pangulong Era. Noong October 2000, pinag-resign po niyo si Pangulong Estrada. Kayo po'y napremyohan ni Pangulong Arroyo, ginawang PCI Secretary ni Pangulong Arroyo. Noong ako po'y tumatakbong oposisyon kasama ni FPJ bilang Vice Presidente 2004, kayo po ay tumakbo kasama ni Pangulong Arroyo bilang senador. Tapos, pinag-resign niyo siya at minura sa Ayala Avenue. Ngayon naman, humingi ng basbas kay Pangulong Estrada. Tapos, tumatakbo kasama ni Noynoy. Saan ba ro ang inyong pag-alyansa?
Senadora, ito sagot ko. Unang-una, yung hindi marunong sumunod sa patakaran, palagay ko hindi rin marunong sumunod sa disiplina sa sarili. Pangalawa po, iisa lang po ang partido na kinalalakan ko, yan po ang Liberal Party. Simula ng simula hanggang sa ngayon, Liberal Party lang po. Hindi po ako yung nag-iiyak-iyakan doon sa Senado nung hindi natuloy yung impeachment ni Pangulong Erap. At hindi ko po pina-resign si Erap. Kung tawagan po ninyo si Erap ngayon, sigurado ako, mabubuting mga salita ang kanyang sasabihin tungkol sa akin dahil maayos kami, naghiwalay ng landas, usapang lalaki, nagkaunawaan kami at maayos po. Ako naman po ay naging oposisyon sa kay Pangulong Arroyo dahil nakita ko mali na po ang kanyang mga ginagawa, mali po ang kanyang mga patakaran at hindi po pwede na sasang-ayon ako sa mga kamalian ito. Simpleng-simple lang po, iisa lang po ang ating boss, ang taong bayan na siyang nagluklok sa atin dito sa ating pwesto at gagawin ko kung ano ang tama para sa kanila. Okay, malito nga, ma'am. You have 18 seconds, sir. That's it? Okay, yeah, that's it. You still have, okay. Now, rebuttal, ma'am. 30 seconds question, please. Yung nakapagtataka po, kung sino po ang nasa posisyon, doon po ang Liberal Party naka-alyansa. Kaya ito naman po, hindi katarungan ko lang, hindi katarungan po ng maraming tao na kung nandiyan si Erap, naka-alyansa kayo, tapos si Jerry, nandyan, kayo tumakbo kasama ang senator niya ng 2004. Kami po, mula 2004 hanggang 2010, nanindigan. Maski mag-isa po, ako'y nag-file ng Korte Suprema ng ating protesta para po sa panindigan, para sa oposisyon. Kalokohan po yan, Senadora, dahil ako po ay inalok ni Pangulong Erap at inalok ni Pangulong Gloria na makatulong sa paniwala nila na may kakayahan ako, may magagawa ko para maisulong ang bansa natin. Diyan po sinimula yung pagpapamura ng gamot. Ngayon po, kayo yung lipitor na ininom mo ninyo. Dati 100 piso, ngayon 50 pesos na po. Yung Norpas na 47 pesos, 22 pesos na po. Yan po ang mga programa na isinulong ko, Pangulong Erap, Pangulong Gloria. Pero ang tao po, ang aking boss, sila parati ang aking susundin. Thank you. That's it. Thank you po.